Hi everyone, I'm Boots Melanie Ong again. Vlog tayo regarding accountability. Yan ang topic natin for today. Jeremiah 23 verse 24. Ito, pakita ko rin sa inyo yung Bible para hindi nyo sabihin na sinasabi ko lang na nagmula talaga sa Bible. Okay? So, I hope you see this very well. Yan po. Kita po, yan naka-underline na yan ha. So, it's under Jeremiah 23 verse 24. Can anyone hide from me? Am I not everywhere in all the heavens and earth? Ask the Lord. Yan yung tanong niya, no? So, bukod dito, meron pa tong continuous verse sa 1 Thessalonians 1 verse 9 to 10. Puntahan din natin para makita nyo rin. So, ibig sabihin nung pala, no, nung Bible verse kanina, can anyone hide from me? Meron bang kayang magtago sa akin, sabi ng Panginoon. No? Am I not everywhere? Hindi ba ako nasa paligid, nasa sang kalibutan, in all the heavens and earth, sa langit, maging sa lupa? Yan ang tanong ng Panginoon. Yun yung ibig sabihin ng Tagalog version natin ng Bible verse kanina. Kasi English kanina, so tinagalog ko na lang. So, let's turn to 1 Thessalonians verse 9 to 10. Lipat nyo po yung inyong Bible. Kung may Bible kayo, sundan nyo na ako. Pag wala, papakita ko naman po dito sa ating discussion ngayon na po. So, ito na yung sa 2 Thessalonians. And verse 9 to 10. Yan. So, pakita ko rin po sa inyo. Oops. Medyo lumina. Okay. So, yan. Kita po ba? Ayan. Yan. Kita po. Okay. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9 to 10. For they themselves keep talking about the wonderful welcome you gave us and how you turned. 'Di ba? Yung 10 din, yun eh. And they speak on how you are looking forward to the coming of God's Son from heaven, Jesus, whom God raised from the dead. He's the one who has rescued the dead. He is the one who rescued us from the terrors of the coming judgment. Yan. So, meron din tong continuous verse. Ayan, kita din po dito. Na meron Acts 2 verse 24. So, lipat din natin ulit sa Acts 2 verse 24. Ito, literal ko nang binubuhat yung Bible para makita nyo. Kasi baka sa lugar nyo, hindi allowed yung Bible. At least sa ating vlog na to, makikita nyo yung Bible verses. Kung bawal yung Bible sa mga lugar nyo, kung nasan man kayo. Kasi alam ko hindi naman lahat ng bansa is malayang pwedeng magbasa ng Biblia. Yan. So, Acts na. Lipat tayo sa Acts. Sabi natin, Acts. Okay. Ito, na-underline ko na rin. Acts 2, verse 24. Chapter 2, verse 24. Okay. Yan. Kita. Yan. Okay. Kita na. However, God released him from the horrors of death and raised him back to life again. For death could not keep him in its grip. Yan. So, pag tinagalog natin, sabi niya, God released him from the horrors of death. Kumbaga, sa kamatayan, no? Pinakawalan daw siya ng Panginoon sa katakutan ng kamatayan. And raised him back to life again. At binuhay siya ulit. Muli, parang gano'n. For death could not keep him in its grip. Dahil ang kamatayan hindi siya kayang itago siya sa kanyang pagkakahawak. Yun. So, wala nang continuous verse. Bali, naging 3 verses, no? Yan. Kasi continuous, so kailangan nating buksan. Hindi pwedeng isang verse lang tapos may continuous verse, may sinasabi siya sa dulo ng verse na yon pero hindi mo babasahin.
parang kulang yun. Kasi tandaan nyo ang Biblia, para siyang treasure map. Yan. Sa mga mahilig treasure hunting, no? Para din siyang treasure map. Parang ganun din yun. Kasi kada basa mo ng Bible verse, para siyang kayamanan. Kasi marami kang natutunan, marami kang napupulot, marami kang napag-aaralan. Hindi lang siya basta verse. Pero minsan kasi pag binabasa mo, nagugulat ka, ayun, nandun pala yung healing, nandun pala yung kagalingan, nandun pala yung hinahanap mo na makakasolusyon sa iyong problema at makakapagpabago sa iyong damdamin at isipan. Yan. So minsan, hindi lang minsan, siguro sa mga laging kahit baguhan ka lang na hindi ka pa masyado nagbabasa ng Bible, ganyan. Pero gusto mong makilala ang Diyos, yan. So try to read the Bible. Tapos simula ngayon, try ko na rin ipakita sa inyo yung mga Bible passages na nababasa ko. Although ito hindi ko binabasa as King James version, ha. Kasi minsan mahirap intindihin yung mga thou shall, mga 'di ba daw, mga ganon. So malalalim yung English, yung lalo na tayong mga Pilipino, di naman sanay sa maka-poetic na mga salita, at saka minsan di maintindihan masyado. So etong Bible na to, medyo mas mabilis natin ma-recognize o maintindihan kasi yung pagkaka-translate nila maayos na, hindi ka na mahihirapan. Sige. So doon na tayo sa discussion ng Bible verse, no? So sinasabi niya dito na can anyone, sarado ko na yun. So, can anyone hide from me? So, wala daw makapagtago sa Panginoon. Actually, if we read that Bible verse pala, if we continue reading Jeremiah, magugulat ka. Kasi doon, sinabi ni God, can anyone hide from me? Diba? Am I not everywhere in the heavens and earth? Ask the Lord. Actually, pag binasa mo pa siya, I have heard this prophet say, listen to my dream I had from God last night. So may propeta daw nagsasabi na makinig ka sa sinasabi ko, sabi ng propeta. Kasi napanaginipan ko to sa panaginip ko kagabi, parang gano'n. And then they proceed to tell lies in my name, sabi ng Panginoon. So puro kasinungalingan daw. How long would this go on? Nagtatanong na ang Panginoon kung kaano katagal ito magpo-proceed, parang tutuloy-tuloy lang ba to? Sabi ng gano'n. If they are prophet of deceit, sabi niya. Kung sila daw ay propeta, ng pagkukunwari, kasi deceit no? Or parang nangloloko. Inventing everything they say. Parang iniimbento lang daw lahat ng kanilang mga sinasabi by telling these false dreams. Yan. So, by telling these false dreams, they are trying to get my people to forget me, just as their ancestor did by worshiping the idols of Baal. Yun ang sabi, no? So, Tagalogin natin, sabi ng Panginoon, hanggang kailan ba to tatakbo? If they are prophet, kung sila ay propeta, they are prophet of deceit. Sila ay propeta ng pagkukunwari. Iniimbento ang lahat ng kanilang mga sinasabi. By telling, ang kanilang lahat ng sinasabi, everything they say, by telling these false dreams, sa pagsasabi nitong mga maling panaginip. They are trying to get my people to forget me. Ang ginagawa daw ng mga propeta ay they are trying to get my people. Ginagawa daw ng mga propeta na parang yung mga tao para makalimutan ang Panginoon. Katulad ng ginawa ng kanilang mga ninuno. Just as their ancestor did by worshiping the idols of Baal. Yan. Uy, kita pa ba? Madilim. Yan. So, yun. So,
Dito, ang sapul dito, mga prophets, false prophet. Yan. Kasi may mga totoo namang propeta, meron din mga false prophet. So, yung sinasabi dito sa ating pag-uusap ngayon na accountability is yung mga false prophet. Sila yung gumagawa-gawa lang ng kwento na sa panaginip daw nila kagabi, na panaginipan nila ganyan-ganyan. Tapos nag-iimbento sila ng kung ano ng kwento. Pero alam nyo, walang, sabi nga 'di ba sa verse 24, walang hindi alam ang Panginoon. Lahat alam niya mula sa langit hanggang dito sa ating sa lupa. So, walang nakakalusot. Yun yun. So, kung totoong propeta ka, kung totoo yung sinasabi mo, alam niya rin kung hindi. 'Di ba? So, yan. So, God is talking about false prophet who tell the people only what they want to hear. Yan. Ang Panginoon, ang sinasabi niya ay mga bulaang propeta na gusto lamang who tell the people only what they want to hear. Na sinasabi sa mga tao ang gusto lamang nilang marinig. Not what God wants to say to them. Hindi ang gustong sabihin ng Panginoon sa kanila. Yun. In their hearts, sa kanilang mga puso, they're master of deception. Sila ay master ng pagkukunwari, kasi deception, no? They are master of deception, knew they were lying. Yan. Alam nila na sila ay nagsisinungaling. Eventually, their lies would be exposed. Di kalaunan malalaman din ang kanilang ang kanilang kasinungalingan. In fact, they were already exposed before God. Sila ay na-expose na sa ating Panginoon. If we want to avoid the fate of this false prophet, kung gusto natin maiwasan ang kahihinatnan nitong mga bulaang propeta na to, we must acknowledge the truth before God. Kailangan nating i-acknowledge ang katotohanan sa Diyos and before others at maging sa iba. Yan. If we wish others to hold us accountable, kung gusto natin ang ibang tao ay i-hold daw tayo, ay panghawakan tayo bilang accountable, no? Then we must not hide any secrets sin. Hindi natin kailangan magtago ng sikreto, kasalanan mula sa kanila. Yan. So, Tagalog version na English na Tinagalog version natin. Yun lang. So, mabilis lang to. Hindi ko na patatagalin. Basta ang accountability ay kung propeta ka man, kung may nakikita kang mga bagay-bagay, yung totoo lang. Huwag dagdagan, huwag bawasan, huwag dagdagan dahil yun yung gusto marinig ng mga tao. Dahil mali yun. Hindi natutuwa ang Panginoon sa ginagawa natin pagka ganon. Kailangan yung napanaginipan mo talaga. Hindi yung gawa-gawa mo lang na napanaginipan mo. O dahil gusto lang marinig ng tao na ito ang sunod na mangyayari, ito ang kumbaga, 'di ba? Hindi siya maganda para sa hinaharap. Yan. Lalo na pag gumagawa ka lang ng kwento, syempre mabubuking at mabubuking din, no? Yun. And sabi ko nga, hindi ko to papahabain vlog na to. Gusto ko maikli lang para I won't take too much of your time. I hope nakatulong tong verse natin. And wag tayo basta-basta maniniwala sa mga prophets na or propeta na nagbibigay ng mga kung wala ka nakitang sign o at hindi naman kumbaga half-heartedly, kumbaga kung hindi ka masyado talaga magbibigay pansin sa mga haka-haka o sabi-sabi. Yan na nga ang sinasabi sa atin ng mga matatanda, 'di ba? Huwag tayong basta-basta maniniwala
'Di ba? Not unless may makita kang proof, not unless ganyan-ganyan. So, yun. Um, Lastly, for the prophets naman, kung binibigyan ka ng ano ng Diyos na para mag-prophesy sa mga bagay-bagay, yung talagang nakikita mo lang, yung talagang ano mo. Ako guidance ko Bible, yun. Doon ako. So, kung anong pinakita sa akin ng Panginoon, yun yung isa-cite ko for that day. So, ngayon, ang nakita ko for the past few days, ang sinasabi sa akin, eto nga. So, sabihin ko tong regarding sa mga bulaang propeta. Yan. So, let's pray kasi medyo hahaba na and marami pa rin kayong gagawin, alam ko, at ako rin. So, para kahit pa paano, nakapag-impart na lang ako ng konti. And etong pinakamahalaga, yung prayer natin. So, let's pray. Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles by your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sabi nga sa Isaiah chapter 38 verse 16 to 17 says that the Lord, by such things people live, and my spirit finds life in them too. You restore me to health and let me live. Surely it was for your benefit that I suffered such anguish. In your love, you have kept me from the pit of destruction. You have put all my sins behind your back. Lord, please heal every sick and anxious heart. Give them divine strength. There is no one who has the power to heal except you. Sa Psalms 34 verse 9 says that the righteous person may have many troubles, but the Lord deliver him from them all. Keep them safe under your protection. You are a great healer. Send forth your word and heal every wearied heart. In Jesus' name we pray. Also, sundan niyo po ako sa aking prayer. Panginoon, humihingi po ako ng tawad. Sundan niyo po ako. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mali kong nagawa, sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, sa mga sumunod, salamat po talaga at I hope mas napapalapit kayo sa Panginoon habang napapakinggan niyo po yung vlog ko. It's not every day na nagbablog ako kung may time. Pero may times na natigil ako kasi I'm dealing with a lot of things. Maraming challenges at nangyayari sa ating kapaligiran na di natin alam kung ba't nangyayari. Pero tandaan natin lagi na lahat ng challenges na yan ay binibigay sa atin dahil alam ng Panginoon na kaya na pa natin lagpasan yan. Kaya huwag ka lang bibitaw kahit ano pang problema, lahat yan may solusyon. Yung prayer ko sa inyo every vlog, gagawin ko yun para you'll feel more peace, strength on your health, lalo na sa mga friends natin dyan na maraming senior, mga patient natin, no? Yung mga ating tinutulungan through charity works, mga members natin sa church, yung mga bata, sipagan nyo lang po sa pagpapasok sa pagpasok sa every Sunday sa ating Sunday service yan. So sana next time maka-attend lalo yung mga iba kasi alam ko may mga kami nagkakasakit lately and ang dami kong tawag for may mga sakit nga. So yan. So I hope tong online prayer ko can help you heal as well. And you just have to believe talaga. Yung faith natin sa Panginoon, yun ang makakapagpagaling sa atin. Kung naniniwala tayong papagalingin tayo ng Panginoon, kahit 5 doktor pa nagsabi sa'yo, 10 doktor pa nagsabi sa'yo na wala na, terminally ill ka na talaga at malalagatan ka na ng hininga by this year or next year, huwag ka kagad maniwala. 'Di ba? Kahit napakarami pang doktor ang nagsasabi, basta sinabi ng Panginoon, pagagalingin kita. Kailangan ka lang magbago. Siguro kailangan mo lang talagang humingi ng tawad sa mga nagawa mong mali at kasalanan.
And make sure na hindi mo na talaga siya uulitin. Kasi wala din kwenta kung alam mo ba, alam nyo ba, ba't ang kati ng ano ko? Sa buhok ko yata eh. Sorry. Yan. Alam nyo ba, meron mga tao na pinagpipray tayo na we're asking for yung healing hands ni Papa God na pagalingin sila. Most of them nakahiga na talaga. And parang kung isipin, parang wala ng pag-asa. Yung parang naghihintay na lang na kunin na. Ganyan. And some of them, luckily, nakaka-recover sa pag-visit natin, sa pagpapagaling sa kanila, sa pagpe-pray sa kanila, sa of course also dun sa binigay sa atin na ano ni Papa God na biyaya, no? So we're also letting them use yung miracle oil na ginagamit natin. And we're very happy. Yan, medyo windy, no? Gumagalaw yung ating laptop. We're very happy na a lot of them was able to recover, was able to heal and recover. So not just the miracle oil, but definitely yung prayers, yan talagang number one, yung paniniwala nila nagagaling sila, 'di ba? Pero some of them, sabi, hindi na daw babalik sa crooked things na ginagawa nila before. Pero I saw some na bumabalik pa rin after silang pagalingin ng Panginoon. And nakakalungkot isipin na binigyan sila ulit ng buhay ng Panginoon. And just to do the same things that they are doing before. Sana matigilan na nila yon. They find sa loob nila, sa sarili nila na yung addiction or yung mga nakasanayan nila na alam nilang hindi naman nakakabuti sa health or sa katawan nila, huwag na nilang ulitin. Kasi yung chance na to na binigay sa kanila para mapagaling sila, binigay yon para wag nila sayangin yung buhay nila, para bigyan pa sila ng pangalawang pagkakataon. Pero yun nga, I have never said this in my previous vlog na ganon. Pero the people who were healed, yan lang, wish ko talaga na wag niyong sayangin kasi binigyan na kayo ulit ng pangalawang buhay. Kaya yung extended life nyo, wag natin pa rin ipagwalang bahala. The first one that they had, yun yung lumala na sila na grabe na, nakahiga na alam mo, hindi na nakakatayo ng kama, hindi na nakakabangon, hirap na hirap, buong pamilya kailangan ng tuunan ng pansin, kailangan na mag-absent ng asawa sa trabaho kasi walang mag-aalaga dun sa may sakit, 'di ba? Kay nanay o kay tatay, ganyan. And then ngayon na naka-recover na, 'di ba? Parang bumabalik siya dahan-dahan sa dati. Pero I hope hindi ganun nang mangyari na she can find a proper job para hindi nakatuon sa dating gawain yung buhay niya dating naranasan niya. Hindi niya na balikan. Yan. Yun. So, if I'm praying for you guys, ipag-pray nyo rin po yung mga tao na nangangailangan sa Panginoon. Especially those ones na hindi pa nakakakilala sa Kanya, na mas makilala ang ating Panginoon. Para din po sa atin to, sa ating bayan, at sa ating self-fulfillment. Every time I try to reach out to you guys na I'm doing this vlog, yun din yung goal ko, na mas mapalapit kayo sa Panginoon. So, sana with our time and kung sobra naman yung time mo or sobra yung may something na sobra sa inyo, either gamit or what, if the church need it, kung kailangan ng simbahan nyo, try to donate para
para mas maraming makinabang, para mas maraming makagamit, parang ganun po. Or para mas marami pong pakinabangan, okay? Mapakinabangan 'yon. So, instead na nakatambak lang sa bahay or ano, 'di ba? Try to help each other. Lalo na po yung mga taong naghihirap, yung walang makain, mga ganun. If you can do kahit nasa alaga lang yung feeding program sa mga hayop, sa ibon, o sa mga aso, o sa pusa sa labas, try to do that also. Tapos kung mas nakakaluwag, di gawin nyo na sa tao, bakit bilang sa hayop, di ba? So, yun. Kung sobra-sobra naman po ang pera nyo, ipamahagi na natin yan habang mapapakinabangan pa, 'di ba, ng mga tao. Yan, hindi lang ng tao, ng hayop, kahit sino po ng ating community, ng ating simbahan. So, I hope I have enlightened you guys. Sa mga gusto pang magkaroon ng prayer request or healing prayer sa mga taong kamag-anak niyo po na may sakit, ito, at least may vlog tayo, may prayer na, pakinggan niya na lang. So, believe and have faith in God. Sabi nga, kahit na hindi ka masyado naniniwala sa Diyos, kung first time mo pa lang siya nakilala, pero at this vlog, I hope I can reach out to you guys na makilala niyo ang Panginoon, tanggapin niyo siya, at tanggapin nyo rin yung healing na ibinibigay na itong vlog na to sa inyo. Yun lang. So, I hope to see you again next time. Yan. Also, hindi ganun kadami yung subscriber natin, no? So, I'm asking for na mag-subscribe po sana tayo. Yan. Para ma-share nyo din po yung video para sa iba na mas may kailangan itong video na to. So, till next time.